Ang mga trip ng mga bilyonaryo sa pag-travel, sobrang wide, di mo kinaya. Si Taylor Swift nga pag bumibiyahe, kayang-kaya niyang ipasara ang buong himpapawid. At si Elon Musk sa sobrang suya niya sa publiko, buong-buong restaurant na ang pinapalipad papunta sa kanya. Pero mas malala pa yung security nila pag gumagalaw sila. Si Trump may isang batalyon ng mga peking eroplano at si Kim Jong-un sa isang gumagalaw na fortress lang bumibiyahe. Ganito ang mga sikretong galawan ng mga pinakamayayamang bilyonaryo. Si Drake naman parang may sariling Batcave pag nagda-travel kasi pag ang bansag sayo ay mahilig sa bata, di kailangan mo talagang umiwas sa publiko sa lahat ng pagkakataon. Kaya pag si Drake ang bumibiyahe, may sarili siyang terminal sa bawat airport para lang sa private jet niya. Ang problema, yung private jet ni Drake ay isang private na Boeing 767 na tinatawag na Air Drake, kaya ang dali-daling makita. At kung nagtataka ka kung bakit kahit kailan di mo siya masilayan sa airport, pasalamatan mo ang Delta Airlines kasi ang Delta may inimbentong sikretong serbisyo na VIP Select saktong-sakto para sa mga celebrity. Sa labas pa lang ng airport, check-in ka na, tapos ihahatid ka sa loob ng isang sikretong tunnel at idadrive ka papunta sa eroplano mo sakay ng isang Porsche shuttle. Kahit na malamang ginagamit to ng ating mestisong bida para makipag-meet kay Millie Bobby Brown, solve na solve siya dito ngayon. Pero yung iba sa video na to, ibang level ang pagtatago sa biyahe. Si Bezos nga may isang buong hukbo ng mga robot na protector niya 24/7. At hindi lang yan ang sandamakmak niyang gamit kasi pag bumibiyahe siya, pwedeng-pwede siyang mamili sa 4 na private jet at 2 helicopter niya. Gago, pwede na siyang mag-reenact ng mga dogfight sa dami ng eroplano niya at lahat yan diretso sa mga private terminal at hangar niya sa kung saan saang sulok ng bansa. Kaya pwede siyang mag-drive diretso sa runway at take off agad. Pero hindi lang yung mga private hangar ang dahilan kung bakit parang multo yan pag nagta-travel, kasi meron din siyang 24/7 na drone surveillance para lang masigurong walang makakalapit na banta. Sa tindi ng security, aakalain mong presidente ang hinayupak at kapag gusto niya talagang magtago, isinasakay niya yung supermodel girlfriend niyang retokada sa $500 million na yate niya. Ilang buwan silang nakatambay doon taon-taon at hinding-hindi mo sila matutunton kasi may permiso siyang patayin ang lahat ng tracker sa yate niya. Kaya para siyang invisible sa mapa. Pero yung pinakamayamang tao sa India, wala siyang pakialam kung i-google mo pa siya. Dahil sa tago at sobrang higpit na proteksyon ni Mukesh Ambani, sinisigurado niyang kahit kailan di mo siya makikita. Mahilig si Mukesh sa private travel pero private jet. Nako, bistado ka agad na saksakan ka ng yaman. Kaya para masigurong walang makakapansin sa kanya, bumili siya ng Boeing 737 at hindi to yung typical na commercial plane na yung upuan ay 2 pulgada lang ang kayang ihiga. Pinaripa niya to ng todo sa Switzerland. At ngayon ang tawag na dito ay 7-star hotel sa Himpapawid. May sarili tong bar, master bedroom, banyong ensuite, executive office at lounge area. Seryoso, pwede ka nang mag-host ng business meeting, family reunion, at birthday party nang sabay-sabay sa loob. At kung bitin pa yan, meron pa siyang Bombardier Global 600 at isang Airbus A319 para lang may pamalit pag nagsawa na siyang magtago. Pero pag nasa lupa na siya, doon na talaga lumalabas ang tunay na kalokohan kasi itong si boss hinding-hindi yan aalis ng bahay nang walang isang buong convoy. Kapag kasama niya ang pamilya niya, bawat isa sa kanila ay nakasakay sa magkakaibang kotse. Tapos may mga decoy pa na nakakalat sa 16 na sasakyan sa buong fleet. At grabe, ang angas ng lineup. Mayroon siyang 2 Land Rover, isang Range Rover Vogue, BMW X5, isang armored na BMW 7 Series, 3 Rolls Royce, 2 Maybach, isang Ferrari 812, isang Bentley Flying Spur at Bentayga, Lamborghini Urus, Ferrari Stradale at isang Aston Martin Rapid. Ay teka, ginawa niya pa palang bulletproof lahat yan. Paps, pwede na siyang gumawa ng sariling Fast and Furious movie dyan. Pero ang nakakagulat, kahit ganito karami ang bakal niya, hindi naman daw sobrang praning si Mukesh. Hindi tulad ng ibang mga bilyonaryo dito sa listahan, mahilig talagang mag-travel si Mukesh pero syempre kailangan niya ng privacy. Kasi noong pumunta siya sa Switzerland, doon siya nagstay sa Bergenstock Resort na para bang isang 5-star na taguan ng mga mayayaman.
Seryoso, ang advertisement pa nga nila ay walang kapantay na privacy. At kapag nasa Maldives naman, sa isang lugar na tinatawag na Soneva Secret siya nag-stay. Isang lugar kung saan bawat villa ay may sarili at personal na security team. Pero di niya na nga kailangang magbayad pa para sa mga astiging security ng Maldives kasi meron siyang isang bagay na kahit sinong bilyonaryo ay hindi mabibili, ang Z Plus Security. Ito yung parang secret service ng India na kadalasan ay para lang sa mga opisyal ng gobyerno pero iba si Mukesh, siya ang bida. Kaya kahit isa lang siyang mayamang tao, binabantayan siya 24/7 ng 55 na NSG Commando ng mga eksperto sa MMA at may bitbit na mga MP5. May daladalang isang buong hukbo ang loko, kaya lang sa sobrang higpit ng malajanwik niyang security, mas lalo tuloy siyang napapansin. Si Mark Zuckerberg naman, sobrang praning na halos di na magpakita sa mundo. Si Zack kung gumasto sa security parang wala nang bukas, mga 25 million a year ang peg. Mayroon siyang AI na nagkokontrol sa bahay niya, mga bintanang bulletproof, at isang kumpletong team ng mga piling-piling bodyguard sa 5 niyang tirahan. At sa tuwing lalabas siya ng palasyo niya sa Palo Alto, mayroon siyang 24-hour protection network. At pag bumiyahe na, sinasamahan pa siya sa Gulfstream G650 niya para sa mga eskapo niya sa labas ng California. At pag nasa airport, wag mong asahang makikita mo siyang nakatunganga sa Gate 53 habang ngumumuya ng tuyot na sandwich. Nako, si Zack, sinusulit niya ang mga VIP service tulad ng access sa Windsor Suite sa Heathrow Airport. Yung lugar na yon para lang dapat sa mga royalty, pero ngayon naging tambayan na ng mga bilyonaryo. Pwede siyang magkaroon ng sariling butler na maghahatid sa kanya at mayroon pang walang katapusang supply ng Dom Perignon. At kung sakaling gutumin, pwede niyang ipares yan sa isang kumpletong 3-course meal na luto ng isang Michelin-starred chef. Sobrang OA na ng ginagawa ng loko para lang maiwasan ang mga nagwawalang bata sa airport. Pero mas malala pa pala ang ginagawa niya para takasan ng mga turista kasi madalas siyang pumunta sa Hawaii, ang sentro ng mga turista. At hindi man lang siya nahihirapang kumilos ng palihim doon kasi may sarili siyang army at bunker, as in, totoo. Pero para kay Zack, masyado pa ring hayag ang Hawaii, kaya naman nagpasko siya sa Vietnam, isang bagay na sigurado akong di mo man lang nabalitaan. Kasi naman sa Vietnam, totally banned ang Facebook. Kung ganoon na lang pala niya kagustong magtago, sana pinatay na lang niya yung location services sa phone niya, di ba? Pero habang si Zack ay naglalaro ng tagu-taguan, si Taylor naman may cheat code para sa secret travel. At seryoso ako, yung level ng pagkalihim niya ay parang sa presidente. Si Taylor Swift pa talaga ang may mas mahigpit na travel security kaysa kay Zuko at yun, may bunker yun. Gumastos siya ng $30 million para lang i-lockdown ang privacy niya, higit sa kahit sinong artist sa kasaysayan. Mayroon siyang 20 bodyguard na kasama niya, 24 oras at 6 na po pa na naka-standby at bawat isa sa kanila kumikita ng 1,100 kada araw. Yung elite na 20 kasama pa niya sa mga private jet. Kahit lumipad siya sa ibang syudad o papuntang banyo lang, pero kapag nagtutour siya, ginagawang pansamantalang fortress ng team niya ang bawat syudad. Siyempre, isa siya sa mga pinakasikat na tao sa mundo kaya hindi niya matatakasan lahat ng paparazzi. Pero yung mga ginagawa nila para lang itago kung nasaan siya, sobrang unbelievable. Unang-una, lahat sa team niya puro walkie-talkie lang ang gamit para iwas recorded calls. Nililinis ng venue at ang buong paligid nito ilang araw bago pa man siya dumating. Sinetsek nila bawat gusali sa paligid, gumagamit ng mga peking limo at may usap-usapan pa na may no-fly zone sa paligid ng lokasyon niya. Mga presidente lang ang may ganyang klaseng security. Lahat ng to para sa isang taong gumagawa lang naman ng parang high budget na tugtog ng babaeng may ukulele. Pero sobrang sikat ni Taylor, may mga tao pang ang nagtatrack ng mga flight log niya. Kaya yung FAA gumawa ng bagong batas para i-block sa publiko ang access sa mga log ng private jet. Malamang dahil lang sa kanya. At hindi ako magugulat, 100% sinasamantala niya yan. Bawal kang mahuling bumibiyahe ng 12 minuto sa panahon ngayon. Pero yung mga PR problem ni Taylor, kahiya-hiya kumpara sa isang lalaking wanted dead ng buong mundo. At yung travel routine ni Kim Jong-un, sobrang wala sa katinuan.
May isang safety precaution siyang ginagawa na hindi man lang maiisip ng ibang world leader dahil hindi talaga nagtitiwala ang taong to sa labas. Mula nang maupo sa pwesto noong 2011, 5 bansa pa lang ang binisita ni Kim: China, South Korea, Vietnam, Singapore at Russia. Yun lang, may sense naman kasi karamihan sa mundo sinusumpa siya, takot sa kanya o diretsahan ng gustong patayin siya. Kaya kapag umaalis siya ng bansa, ginagawa niya sa paraang walang sino man ang makakakita sa kanya. Ayaw niyang sumakay ng eroplano. Kaya imbes na lumipad, gumugulong si Kim sa buong Asia sakay ng isang armored train na may 21 bagon. At tong tren na to, promise, mukhang Snowpiercer, may bulletproof na bintana, bomb-resistant na sahig, at higit 100 bantay na nakaabang, at may tema pa bawat bagon ng tren niya. May isa para sa private office at satellite communication systems, isang luxury dining car, isang reception car para sa mga bisita, isa para sa kwarto niya, isang buong bagon para sa banyo niya, mga tulugan para sa mga sundalo, at kahit conference room car na may pink na leather chairs para sa mga opisyal na meeting. Kasi sa kabila ng lahat, isa rin sa mga girls si Kim, pero si Kim handa rin sa giyera anumang oras habang bumibiyahe. Dahil kargado ang tren ng mga baril, air defense missiles, anti-tank weapons at may helicopter pa sakaling kailanganin niyang tumakas. Astig pakinggan hanggang sa malaman mo na ang pinakamabilis na takbo nito ay 37 miles per hour lang. Mas mabilis pa yung 2000 model kong Prius dito. At kapag may sakay kang isang buong hukbo at isang lumulutang na steakhouse, wala nang kwenta ang bilis. Kapag hindi ginagamit ni Kim itong tangke sa riles para maglakbay sa ibang bansa, ginagamit niya ito para magpalipat-lipat ng bahay, kasama na ang pinakalihim niyang Once compound. Itong palasyo na parang sa kontrabida sa van ay sobrang protektado na sa satellite images mo lang makikita. Pero sa mga naririnig namin, sobrang angas ng setup niya doon. Itong lugar ay may main luxury villa, mga guest villa sa dalampasigan, isang pribadong daungan, $7 million na yate, shooting range, may usa, basketball court at syempre, isang pribadong istasyon ng tren. Pero kung hindi siya naglalakbay ng palihim o nagtatago sa bahay, nakikipag-meeting siya sa mga world leader. At si Kim Jong-un laging may bitbit na portable na inidoro. Oo, seryoso. Isa sa mga guwardiya niya ang nagsabi na ayaw ni Kim na may makakolekta ng impormasyon tungkol sa kalusugan niya sa pamamagitan ng pagkuha ng sample ng dumi niya para magplano na patayin siya. Malamang hindi ito yung tipo na nagsi-CR na bukas ang pinto. At habang binabantayan ni Kim ang pinto ng banyo niya, si Putin naman sinisigurado na walang nakakaalam kung aling bersyon niya ang nandoon dahil sa paraan ng pagbiyahe ni Putin, halos imposible nang malaman kung ilan ba talaga sila. Ang buong sistema niya ay tungkol sa pagkalito, pagtatago at kontrol. Bago pa man siya tumapak kahit saan, binibigyan ng security team niya yung lugar ng Taylor Swift treatment at siniscout ito ilang buwan bago pa man. Sinedsek nila lahat mula sa terrain, sa panahon, hanggang sa opinyon ng publiko. At kung si Putin ay mananatili sa isang lugar na hindi niya pag-aari, pinalalayas ng security ang lahat at pinupuno ang lugar ng mga jamming device. Kaya literal, hindi mo malalaman kung nasaan siya o kung lumilipat ba siya ng lugar. At kapag gumalaw na siya, may mga bodyguard siyang bitbit, ang mga bulletproof na briefcase na akala mo sila si Captain America. Pero sa kalsada, hindi siya nagbibiro dahil may convoy siyang kasing laki ng militar. Mayroon siyang mga decoy na sasakyan, mga armored van at motorcade na siksik sa mga sundalong spec ops na may hawak na mga AK, grenade launcher at portable anti-air missiles. Literal na Mission Impossible level ang pagkalihim. At kung hindi pa sapat ang convoy na yon para itago siya, mayroon ding 20 bahay, 58 eroplano at 8,700 kotse si Putin para makagalaw siya kahit saan nang walang bakas. Pinapatikim muna sa iba ang pagkain niya at tulad ni Kim, itinatago niya rin ang sarili niyang basura. Pero mas grabe pa ang sa kanya dahil promise, ayon sa guwardiya, kinokolekta at inililipad pabalik sa Russia ang dumi niya. Si Lodi parang nagpa-practice ng nuclear warfare sa loob ng cubicle, walang biro. Lahat ng yan ay nakakabaliw. Pero dito na talaga nagiging sobrang wild ang usapan kapag pinag-usapan natin si Putin at ang isa pang Putin noong 2023.
Pumunta si Putin sa frontline sa Ukraine, pero siya nga ba talaga? Kasi may isang taong kamukhang-kamukha niya na may mga public appearance sa Russia noong kasabay na oras. Kaya may lehitimong teorya na pinaniniwalaan mismo ng mga Ruso na nagsimula ng gumamit ng mga body double si Putin. Isipin mo, ipapadala ka sa giyera dahil ang kamukha mo yung isang tao. Grabe, ang pangit ng RNG sa buhay nung body double na yon. Samantala si Trump heto't sugod lang ng sugod sa mga public appearance na parang immortal siya. Alam mo, baka may matutunan pa si Trump kay Putin sa paggamit ng mga body double. Kaso aanhin pa niya yon, yung mga sikretong biyahe niyan, daig pa pinagsama-samang lakad ng lahat ng leader sa buong mundo. Kasi noong 2011, bumili si Moko ng Boeing 757-200 at ginawa niyang Trump Force One. Sa totoo lang, para kang nakatira sa penthouse sa Alapaap. Isipin mo, may 24 karat gold plating, purong leather yung mga upuan, may private dining room, guest room, at syempre, isang master bedroom na kumpleto sa entertainment system at sariling shower. Sa itsura niya, aakalain mong pasakay lang yan sa kung anong budget airline, hindi pala sa isang mansyon na may pakpak. Pero ngayong balik presidente na siya, mas nag-level up ang pagiging palihim niya sa tulong ng Secret Service dahil hindi lang sila basta nagtatago sa kanya. Nagpapatakbo sila ng buong operasyon para lang sa isang lakad niya. Matapos siyang mabaril, nag-launch sila ng tinatawag na Operation Ghost Flight. Gumagamit sila ng mga lintik na decoy na Air Force One para lang malito kung saang eroplano siya nakasakay. Ngayon ko lang nalaman na marami pala silang ganun at sa ere pa lang yan ha. Sa lupa, mas malala pa. Pag bumibiyahe si Trump, nakasakay yan sa isang presidential limo na kahit bombahin, di tinatablan tapos nasa gitna pa ng isang convoy. Kaya para malito ang lahat, gumawa ang Secret Service ng isa pang buong-buong decoy na convoy at sa loob mismo ng totoong convoy may sandamakmak pang decoy na sasakyan. Ay, Diyos ko, sumasakit ang ulo ko. Bago pa siya bumiyahe, parang si Putin lang, sinusuyod na ng Secret Service ang buong lugar ilang buwan in advance. At hindi lang yan, binabantayan at minomonitor din nila ang mga bahay niya sa tuwing aalis siya ng White House. Nililinis nila lahat ng rooftop, minamanmanan ang mga kalapit na gusali at nagpapakalat ng mga counter-sniper team. Pero ewan ko ba kung gaano ka-epektibo yung mga yan. Hindi naman nila eksaktong nasalo yung bala doon sa Pennsylvania. At sa sobrang higpit ng bantay kay Trump, kahit yung inauguration niya sa loob na ng building ginawa. Ang chika nung una dahil daw sa panahon, pero ang totoo pala para hindi siya matigok. Pero habang si Trump ay abala sa pagprotekta ng buhay niya, itong si Elon naman mas busy sa pag-save ng reputasyon niya. Kasi yung paborito niyang sikretong tambayan sa Europe medyo kakaiba, sabihin na natin ganon. Kaya gumagamit talaga siya ng codename sa mga biyahe niya para walang makakaalam kung nasaan siya. Sabi niya Voyager daw, pero wag kami. Siguradong mas cringy pa dyan yung totoong pangalan niya. Pag sumulpot yang si Voyager sa isang lugar, may bitbit siyang aabot sa 20 bodyguards. Yung ilan dyan, armado. Yung iba, may medical training. Pero lahat sila, iisa ang trabaho 24/7, magmapa ng mga tatakasan. As in, bawat kwarto, bawat eskinita, bawat building. Malamang may mga sikreto pang tunnel yan sa ilalim ng buong syudad na para lang sa kanya. Ibig kong sabihin, itong lolo mo, literal na may escort hanggang sa banyo sa Twitter HQ, baka lang kasi may sumubok na tumira sa kanya habang nasa kalagitnaan ng pag-ihi. Pero simula nung naging mag-BFF sila ni Trump, nag-level up ng todo ang security niya kasi may deputized team na siya ngayon na ang ibig sabihin, hindi na lang sila basta-bastang bodyguards. May proteksyon na siya mula sa gobyerno at yan yung mga tao pa lang ha, si Elon naka-private din ang lipad. At ngayon, salamat sa FAAB ni Taylor Swift kaya na niyang itago yung jet niya sa mga tracker. Kayang-kaya ng mokong na to na ikutin ang mundo ng 2 beses sa isang araw at malalaman mo lang kapag nag-tweet na siya tungkol dito. Pero nahuli siyang tumatambay sa Cheval Blanc sa Saint Tropez na isang hotel na malamang di mo pa naririnig kasi kailangan mong maging sobrang yaman para makapag-check-in dito. Ang almusal dito, pang sosyal. Ang hapunan, Michelin-starred at sobrang pribado ng lugar. 30 kwarto lang ang meron sa buong hotel at dahil nasa tabing dagat to, yate ng tropa niya ang gamit niyang sasakyan.
Baka ginamit pa niya yon para mag-dinner sa gitna ng karagatan para walang makasilip kasi pag bilyonaryo ka, hindi ka pwedeng kumain sa publiko nang hindi tinututukan ng kamera yung mukha mo. Kaya may serbisyo talagang nagpapalipad ng 3D printed na restaurant para lang makakain ka sa isang sandbar sa gitna ng kawalan at kilala mo si Elon gagawin niya yung ganyang bagay dahil lang kaya niya. Pero pag nagda-travel si Elon, hindi yan nagmumukmuk lang sa hotel buong araw. May mga kakaibang trip din yan tulad nung sinubukan niyang pumasok sa Berghain sa Germany. Kaso, isang tingin lang sa kanya ng bouncer, sabay sara ng pinto sa pagmumukha niya. Pero hindi siya nagpatalo, nagparty pa rin siya sa Berlin buong gabi. At ang dahilan kung bakit hindi mo siya nakita, kasi nagtago siya sa VIP lounge ng paborito niyang club, ang KitKat Club. Oo, seryoso, pumunta ang lolo mo sa isang underground German leather fetish and kink club para sa malupitang bender niya sa Europe. Kanya-kanyang trip lang siguro talaga.